pa. This is a liquidity area. Sideways daw ba, ma-indicate mo daw na malakas na ba yung sideways kung more than 3 pang-third ko na This is more than 1. 1. Dito muna. 1, 2, 3. That's more than. This is sideways. So, ibig sabihin, ang gold nasa sideways, but remember, yung sideways ng gold, kaya niya is 2,000 pips. Kaya ang daming nasusunog sa sideways na ito. Alam nila, breakout na. Alam nila, akit na kaagad. But they don't know, nasa trap zone sila. Hindi nila alam kung saan ba na mag-buy or sell sa area na to. Kaya bunubuelo nila agad, hindi sila gumagamit ng stop loss. Pero ang reality sa trading, ang reality nangyari sa market, nagsa-sideways pa lang siya. So expectation ko, pupunta dito ang market. Pagbabagsak sa 58 ang market, pag-respected pa rin yung area na yan, so ganun pa rin ang gagawin ng market. Wait tayo yung breakout, then retest, then fight again. Pero since na kaya natin yung sabayan ng market, kaya natin mag-scalp up and down, hindi natin kailangan yung ng 4-hour time frame para lang to sa mga position or swing trade na ginagawa natin. Kaya tingnan mo yung entry natin, kahit saan ang level ng market, sumasabay tayo. So, gusto kong hanapin mo from 4-hour time frame, lilipat ka sa lower time frame, saan ka maka-advantage sa market ngayon. Wala ka nakita sa 15 minutes, lipat ka sa 1 minute. It doesn't mean 1 minute yan, walang opportunity dyan. Anywhere, merong opportunity. So, anywhere. See? Wala pang breakout. Tapos ang pending order ka, pag nahit kong pending order mo, walang breakout, negative ka. Tingnan mo sa 1 hour. Bullish order block, tapos tingnan mo yung mga weak candle na to. Tingnan mo kung gaano kadaming weak candle na yan. So dito pa lang alone, makakahanap ka ng chance saan ka mag-entry. Alam mo ba yung candle range theory? Taran mo yan, di ba? So ang laking nanap doon, bago mag-entry, pulin yung weak area, weak point. So, from the weak point, from 1 hour time frame, hanap ka ng 15 minutes. Saan ka maka-advantage sa market? 5 minutes, so wala. No chance at all. So wala. So ngayon, kung ako mag-decide saan ako mag-entry ngayon ulit, may chance tayo sa 1 minute ng mabilis ang entry sa area na to. Sa level na to, pwede tayong mag-buy. Ang risk natin, maliit lang. Tingnan mo paano mangyari dyan. Pag umabot dito ang market, we can buy, we can risk 100 pips para short. Let's say, hanapin natin ang 100 pips, tutunin natin ang 100 pips, kabilisan lang po. See, layo pa ng 100 pips. Mas safe pa rin, kahit lower time frame yan 100 pips lang, that's $10 sa 0.01. Dito tayo mag-buy. Tapos, targetin natin ito ulit. Mas safe pa rin siya na entry. That's tingnan mo paano mag-react yun. So, dapat maghanap na entry. Alam natin babagsak pa yan. Pero mas risky sa pinapakikat ng market, mabagal na ang momentum. Mataas na yung mga kumbaga, maabot na ng 50% ang retracement. Ibig sabihin, hindi siya strong trend. Pag hindi strong trend ang market, malalaman mo, pag maabot ng 50 to 61% ang retracement niya. Pero pag 20 to 30% lang, that's strong trend siya. Kung pabagsak siya, strong yung trend na pabagsak. Ngayon, hindi na siya strong. Kaya don't aim na babagsak siya agad-agad. So, ilang percent abot niya? See? 50. So, kung abot ng 50 to 60%, hindi masyadong strong ang trend. Kaya dyan, diba golden zone? Yes, that's the golden zone. Pero it doesn't mean that golden zone tutuloy ang trend kasi pag yan yung indication niya, pag maabot sa golden zone, ang target mo lang pala yung previous low. Or before the previous low, kailangan mo na mag-take profit o tingnan mo yun. Diba ba? Pero, no guarantee at all. Karoon pa rin. Wala pa rin yan.
hindi pa yan magandang movement. I think dahil reason sa Every chart and every trend. percent to 60% kaya may favorable May gap reaction. gap tapos bullish. Hmm. Inside liquidity din yun. See? Yung previous natin, di pa nga na SL eh. So, ngayon sa SL tayo banda. Bakit tayo sa SL banda? O, ito. Hindi mo pwedeng ipinding order ng ganun. Alanganin ka. So, akala ng iba na, akala ng mga traders na yan na, pabagsak na to, tuloy-tuloy na to. You need to analyze a specific zone. Bakit nangyayari yun? Bakit nangyayari yan? Alam natin pabagsak yan. Alam natin may pupuntahan siya sa baba. Pero, hindi natin pwedeng unahin ang baba hanggat hindi pa nag-materialize. Ano ba ang punta mo sa baba? Before ka mag-sell. Ito, guhit natin na yan. Nasa 1 hour yan. Palayo pa. See, layo pa. But why you aim sa malayo? Na mayroon namang malapit na zone. Wala namang news. Wala namang mga high impact news or kalmado ang market. Ito Bakit pa ang ito ang aim? tips. Ito pa ang tips. That yun. Ito, range. Ilang pips yan. Sige. Oh, see, 390 pips. Stage ko. Layo pa. So, yun yung advantage. Yun yung magandang side dyan. Tingnan mo. Ang ganda ng bullish order block. Tapos gusto mo na mag-sell kagad dyan. Kasi yan ang tandaan mo. Mag-refresh ka na. Matagal-tagal ka nang hindi hindi yung trading. Kaya medyo kailangan mo na mag-refresh. Sige, hanap tayo ng magandang entry. Sayang yung knowledge na-generate mo na. Sayang yung mga profit na nagawa mo na. Tapos bigla mo kang nagpahinga ng matagal. Ilang weeks ba yun? So, buwan pa lang nagpahinga. Weeks pa lang, 3 weeks pa lang. 3 weeks pa lang ba? 5 June pa yun. So, okay na yan. June na siguro wala sa